Ibarra! Iyas, tingnan mo aking bago na tuklasan. Kawayan hindi nagliliyaw. Hindi po kailangan natin pag-usapan ng kawayan. Ang kailangan po ay itago natin ang iyong mga kasulatan at tumakas kayo ngayon din. Ngayon din? Iyas, sunugin niyo ang mga kasulatan. Magkapipintana sa iyo at pumunta kayo sa isang puok na malayo sa panganib. Ngunit bakit? Natuklasan ko ngayon ang isang pag-aalsa at pinagbibintangang kayo po ang namumuno. Isang pag-aalsa? Sino naman ang nagbalak? Hindi ko po masasabi kung sino ang nagbalak sapagkat ayaw ipagtapat ng tamang binayaran. Hindi ba yan ay sabi sa inyo kung sino ang umupa sa kanya? Opo. Matapos niya akong piliting itago ang bagay nito, ay sinabi, kayo raw ang nagbayad. Diyos ko, kumilos na po kayo ngayon din, sapagkat ang pag-aalsa ay nakatakda ngayong gabi. Umiwas kayo. Ilayo niyo ang iyong sarili sa panganib. Alang-alang sa ilang bayan. Ngunit saan ako pupunta? Hihintay ako ng kahit saan. Sa bahay na isang may pagkapangyarihan. Ngunit, kailangan hindi sa pook na ito upang hindi masabi na kayo ang namuno sa pag-aalsa. At kung isuplong ko ang pag-aalsa, kayo ang masusuplong. Sasabihin na ibang mga mag-aalsa na kayo ay nagtuwa na taksim. Pararangalan kayo na ibang mga tao na kayo ang gumawa ng pakanap upang kayo ay magkamit ng karangalan. Kailangan natin sunugin ang mga sulat tungkol sa iyong buhay at tungkol sa iyong pagkatao. Nakikilala ba na inyong pamilya si Ginoong Pedro Ibarramendia? Opo, siya aking nuno sa tuhod. Pinaikli po lamang namin ang kanyang apelido dahil may kahabaan ito. Kilala mo ba si Ginoong Pedro Ibarramendia? Siya ang tapalatan ng taksil sa aking nunong lalaki at nagitanin ang aming kasawian. Matagal kong hinahanap ang lalaking iyon at ikaw, Ibarra, ikaw ang ilapit sa akin ng Diyos. Pagbabayaran nyo ang iyong mga katakdilan